Tayo po ay nakikiramay sa ating kasama sa kabinete, si Secretary Martin Andanar, ang head ng PCOO, sa pagpanaw po ng kanyang mahal at butihing ama na si Kumpanyero Wencelito Wency Andanar. Kikiramay din po tayo sa kanyang mga kapatid, kanyang pamilya, sa lahat ng kamag-anakan ni Attorney Wency at ang kanyang mga kaibigan. Alam nyo, kaibigan ko rin po itong si Attorney Wency. Ilang beses na po kami nito nagkasama sa mga gatherings. Katunayan kung hindi tayo nagkakamali, nakalimutan ko na yung event. Kaming dalawa ay nag-duet pa. Kumanta kami pareho. At maganda ho ang boses nito. Alam nyo si Attorney Wency, malaking tao. Kung iyan pong si Secretary Martin ay malaki, tangkad, ganun din ho yung ama. Baka mas matangkad pa yata yung ama Mas malaki. Talagang matipuno. Pero nagkaroon ho ito ng sakit. Kaya tayo'y iniwan na. Nauna na ho siya sa kanyang mga kontemporaryo at mga kaibigan. Ano naalala ko po sa kanya, maliban pa sa maganda ang boses niya. Talagang maganda ang boses, hindi yung hindi sabi niyo pwede na. Talagang maganda ang boses niya, mataas at malakas. Ang natatandaan ko po sa kanya, palagi siyang may dalang ngiti sa kanyang muka pag siya'y nakikisalamuha sa lahat ng uri ng tao. Ganun ho siya. Always smiling. And ang demeanor niya talaga, very friendly. Yun ang unang nakita ko sa kanya. At saka isa ho siyang humble na tao. Mababa ang kalooban. At ang kanyang pong anak na si Secretary Martin, obviously, ito isang tagahangang anak ng Attorney Wency. At nagbigay po siya ng tribute at isang pahayag para sa kanyang ama. Gusto ko pong ibahagi sa inyo para makita natin kung gaano ang pagtingin at pagmamahal ni Secretary Martin sa kanyang ama at kung paano nagsilbi sa ating pamahalaan at sa sambayanang Pilipino ang pumanaw na Secretary or rather ni Attorney Wencelito Wency Andanar. Ito po ang kanyang pahayag. It is with deep sorrow that we bid farewell to my father, Attorney Wencelito Andanar, who succumbed to liver cancer this morning, 7:50 a.m. at the Veterans Memorial Medical Center. Isang malaking kalungkutan daw para sa anak na si Secretary Martin na siya'y nagpapaalam sa kanyang ama na namatay sa sakit ng liver cancer ngayong umaga, alas 7:50 ng umaga, dyan po sa Veterans Memorial Medical Center. My father was the greatest man and mentor I have ever known. Ang aking ama ang pinakadakila na tao at guro na nakilala ko. He was my idol and I look up to him so much that he inspired me to join public service. Siya ay aking idolo at ako'y talagang tumitingala sa kanya. At siya ay nagbigay sa akin ng inspirasyon upang ako ay pumasok sa serbisyo publiko. Papa was a man of service, having dedicated his professional years as a public servant within different agencies. Si Papa o si Papa ay isang taong maserbisyo sapagkat yung kanyang buong taong pagkaprofesyonal talagang binigay niya bilang isang
manggagawa sa gobyerno o isang public servant sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Over the course of his career, he was also si Secretary o si Attorney Wen Si ay ito po ang kanyang mga naging katungkulan sa pamahalaan sa ngayon kay Secretary Martin Andanar. OIC Governor of Surigao del Norte mula 1986 to 1988, and then siya po ay nagsilbi bilang chairman ng Philippine Coconut Authority mula 1982 to 1992. At sa panahon ng administrasyon ni Presidente Corazon Aquino, siya ay nanombrahan bilang Presidential Assistant from 1989 to 92. Siya rin ay naging Undersecretary ng DILG from 2001 to 2007. At sabi po ni Secretary Martin Andanar, "My father's excellence in public service spanned many presidents. Ang kagalingan ng aking ama sa serbisyo publiko ito'y dumaan sa maraming presidente. Noong 2018, siya ay nanombrahan na Special Envoy ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Malaysia. At sa kanyang liderato, gumawa siya ng mga inisyatibo para magkaroon ng tulay ng ugnayan ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao sa global market. And despite the pandemic, kahit na raw po nasa gitna ng pandemya, ang kanyang ama was able to continue to work with Malaysian government and assist in the repatriation efforts for overseas Filipinos. Siya po ay tumulong sa gobyerno ng Malaysia at inalalayan yung pong pagbabalik ng ating mga OFWs sa Pilipinas. At ang sabi po ni Secretary Martin, "I know I speak for many when I say that we have lost not just a remarkable civil servant, but a pillar in our lives." Alam ko na pag ako'y nagsabi na tayo'y nawalan ng hindi lamang isang magaling na civil servant, kung hindi isang haligi sa ating mga buhay. At maaring wala na siya sa atin, he may no longer be with us, but his deeds and his legacy will continue to live in our hearts. Subalit ang kanyang mga ginawa bilang isang public servant at ang kanyang mga iniwanan na legasiya ay patuloy na mabubuhay sa ating mga puso. Paalam, Papa. Farewell, my father. Thank you for being a brother. Salamat sa pagiging isang kapatid, a father, isang ama, a confidant, isang mabibigyan mo ng mga lihim, makakashare mo, kung baga isang confessor, confidant, and a friend at isang kaibigan. You had a life well lived. Maganda ang buhay na iyong tinahak at punong-puno ng maraming karanasan na yumabong at ako'y natutuhan sa lahat ng mga ibinigay mo sa aking aral. You are a lifelong example of leadership and selflessness. Ikaw ay buhay na lumakad sa panahon mo at nagbigay ka ng isang uri ng liderato at ng pagmamahal sa kapwa at hindi sa sarili. Kaya, when I meet you in the sun, pag tayo'y nagkitang muli sa dako pa roon, I shall tell you much. Marami pa akong sasabihin sa iyo. Yan po ang pahayag ng isang nagmamahal
at kumikilala na isang anak sa kanyang amang tinuri niyang hindi lamang isang ama, kundi isang kapatid, isang kumpidante, isang kaibigan, isang idolo. Kung sino siya ngayon, si Secretary Martin Andanar, utang niya po sa kanyang minamahal na ama. Paalam, Kumpanyero Wency. Puntahan naman po natin yung kaugnay naman dito sa virus reproduction. Ito po, galing ito sa Okta Research. Kasi ito po ay kaugnay doon sa mga yung mga kritiko natin as usual, yung mga detractors, sabi nila, nag-lockdown na naman tayo, nag-ECQ na naman tayo, nag-MECQ na naman tayo, sira na naman ang ekonomiya natin, hindi naman yan ang dapat na sagot sa pandemya. O, ito naman ang sagot ng Okta Research. Mga scientists po ito. Yung reproduction rate of the virus that caused the COVID-19, bumagsak sa kalahati. At ito ay kasunod ng 2 linggong lockdown na ipinatupad dito sa NCR plus bubble. Ibig sabihin yung NCR plus yung Rizal, Batangas, Laguna at Cavite. Kasi yung Metro Manila daw po, mula sa 1.9 reproduction, naging 1.01. Biro nyo nga, madalit sabi, bumababa naman. Ang sabi po ng Okta Research na research fellow si Dr. Guido David, the reproduction number as of April 20 is 1.01. So it is now essentially at 1. We had a 2-week negative growth rate in NCR based on our weekly tracking. 2 weeks ago, it was 5,000 plus cases. Now, we are averaging 4,300. Sa madalit sabi, at sinasabi po ni doktor ng Okta Research, dati, ang average natin 5,000 sa isang araw na kaso. Ngayon, bumaba na sa 4,300. Madalit sabi, nawala ng 700. Hindi po ba? So, ito'y maganda na sinyales na tama ang naging tugon sa lungat, doon sa mga sinasabing mali na naman ang ginawa ng gobyerno. Kaya itong pagbagsak daw po ng momentum, yung momentum ng pagtaas, ito'y sa panahon ng pagpapatawad ng ECQ. Kung yun daw pong momentum na yan, yung dahan-dahan ng pagbaba, hindi mababago. Pwede nating sabihin na talagang meron tayong ganansya. We have achieved and sustained our gains. Pero itong DOH naman, very cautious naman. Sabi niya, teka muna, huwag tayong baka akala natin dire-diretso na tayo nagpapapatag ng kurbada o flattening the curve. Ito na hindi naman kagad pa makikita natin. Siguro bigyan pa ng mga 2 weeks. Although yung mga nakaraan, nakita naman natin may decline. Pero kailangan maging maingat tayo sa pag-interpreta nitong data sapagkat baka artificial lang yung decline. Baka sa reporting lang ito. Kaya nga, tingnan muna natin ang sabi ng DOH. Tama naman ho siya. Sa akin naman ang tingin ko, kasi may mga nakausap po tayo mga doktor. Ang sabi sa atin, medyo nabago yung kondisyon, kalakaran sa mga ospital nila sapagkat hindi kagaya nung nakaraang 2 linggo na talagang nakapila nandun na sa emergency, ang iba nasa labas pa nga. Ngayon daw medyo okay na, maluwag. So, meron na namang silang pwedeng paglalagyan ng mga pasyente. Anyway, babalikan po natin kayo
makalipas lamang ang ilang sandali ng mga patalastas sa ating studio. Puntahan po natin yung mga binigkas ni Presidente Rodrigo Roa Duterte noong Miyerkules. Sapagkat meron nung apila itong si Secretary Bebot Silvestre Bello III ng Labor. Kasi sabi ho ni Secretary Bello, 2.7% sa mga bumabalik na OFWs, nagkasakit ng coronavirus nung nakaraang taon. Bago sila ay ni-require na manatili dyan sa pagdating nila rito sa Pilipinas, dyan sa airport at pupunta sa quarantine facility ng 14 na araw. Sabi ho ni Secretary Bello, mga 1.5% yung mga repatriated OFWs ang nag-test positive for this year. So, madalit sabi, mas mababa, 1.5 yung last year, 2.7. Kaya, ang sabi po ni Secretary Bello during the televised address ni Presidente kung saan nandun yung mga ilang miyembro ng kabinete, ako po ay nakikiusap sana, Mr. President, na kung maaari naman, bumalik tayo sa original na protocol na pagdating ng ating OFWs, swab agad sila. Pagkatapos, quarantine sila ng 5 araw habang inihintay nila resulta ng PCR test. Maliban pa dun sa economic consideration, itong mga OFWs, talagang gustong-gusto na nilang umuwi. Ngayong naiuwi na natin sila, papa-standbyin pa natin, papanatilihin pa natin 14 na araw sa quarantine. Pero, siyempre pinakinggan ni Presidente Duterte yung kung anong opinion ng mga health experts. Kasi hindi ba palagi natin sinasabi sa inyo na si Presidente, dahil sabi niya nga, hindi naman tayo abogado. Or rather, hindi naman tayo doktor. Ako ay abogado eh. So since itong problema rito ay tungkol sa kalusugan, health, makikinig tayo sa sasabihin ng mga doktor at mga scientists. So pinakinggan niya, itong si Dr. Edsel Salvania, isang infectious disease expert, nagbigay ng kanyang opinion. Sabi niya, may problema rin tayo doon kung papanatilihin lang ng 10 araw yan. Kasi, hindi mo rin alam na baka sa pag-uwi niya, doon siya nakakuha ng sakit. At pag yan sinab test mo, magkakaroon ng false negative yan. Kasi, yung gestation o yung pagkabuhay ng virus sa loob ng katawan natin bago lumabas yung mga sintomas na may sakit ka, abuti ng mga 4 hanggang 5 araw. Saka ka, pag tines ka, saka lalabas. Sabi ni Dr. Silvania, mga 40% ng tao could test positive on the 7th day of infection. Lalabas pa ho yun on the 7th day. Kaya, sabi ni Presidente, medyo, teka muna, sabi niya, hindi ko yata ikukompromiso ang kalusugan nitong mga OFWs, itong mga kababayan natin. Habang hindi pa ito pinal, pero sabi niya, ako makikinig muna sa mga sinasabi nitong mga espesyalista.
Kasi nga, ang proposal nga po, shorten na lang. Instead of 14 days, 10 araw na lang. Ang iba naman, merong panukala, gawin na lang natin 7 araw. Pero alam nyo, tama si Presidente. Kasi nga, marami nga ganyan na nangyayari. Pagpa-swab test mo, pagdating mo dito sa Pilipinas, negative. Yung pala, after 5 days, 6 days, meron kang sakit. Kung papauwiin ka dahil because of your swab test negative, di nagdala ka na ng carrier kung saan ka pupunta, sa bahay mo. Yung pandaraanan mo, sa aeroplano, sa bus, sa boat, pag-uwi mo. Kaya delikado, mas mabuti na, alam nyo, mas mabuti na there is an abandon, anong tawag doon? Mas marami na prevention na tinatawag. Kesa, nagsisisi tayo sa bandang huli. Okay na ho yung 14 na araw. Anyway, nakapagantay na naman tayo ng 10 araw. Ano ba yung 4 na araw? Ang mahalaga dyan, maliligtas natin ang sarili natin, maliligtas pa natin ang mga mahal natin sa buhay. Hindi po ba? Kaya, ang mungkahi natin sa mga OFWs, konting tiis. Hayaan nyo. Hari bang hindi mawala yan? Hindi kayo makauwi. Anyway, ito naman pong si Secretary Charlie Galvez. Nireport niya yung takbo ng rollout natin. Sabi niya, alam niyo, pwede tayong magbakuna ng mga 120,000 sa isang araw kung sufficient ang supply natin ng bakuna. Kasi, pinag-aralan namin, sabi niya, kayang-kaya natin. Lalong-lalo na, hindi po ba, sinabi niya na sigurado by June, marami ang dagsa. Ang dami niyang sinabi. Mayo, in fact, this month, may mga darating. Abril, meron din. Mayo. Pagdating ng June, talagang marami na tayong bakuna at kayang-kaya na natin yung 120,000 a day. Sa ngayon, alam niyo ba kung ilan? Ilan na po? As of the other day, 1.3 million ang nabakunahan na natin. Ang kailangan sa NCR, dapat meron tayong supply ng 3.3 million doses monthly. Wala tayo pa ngayon nun Pero kung dumating po itong mga inaantay natin, mabilis yan. Mabilis. Kita nyo, number 3 nga tayo sa rollout sa Asian region. Tinalo lang tayo ng, talo sa atin? India, saka Singapore. Pero number 3 tayo. Hopefully siguro by this time, baka hindi lang 1.3 million kasi yung 1.3 million na bakunahan. Noong isang araw pa yan must be 3 days ago ko pa naririnig yan Kaya, tuloy-tuloy naman ang ating pagbabakuna. Meron pa tayong mga natira So, tingnan natin yung latest. Babalitaan natin ngayon. Samantala, ito naman pong DICT, itong Department of Information and Communications Technology, DICT, na ang head naman po rito ay si Secretary Boy de la Peña. Binabalita po ng DICT na meron silang tinatawag na Vaccine Information Management System. Ito raw, ang layunin nito para mapabilis yung vaccine rollout sa ating bansa. Kasi, siyempre sila mangungulekta ng mga data. Kakaroon ngayon ng comparative report. Yung ginagawa nating rollout. Dito, at
kung ikukumpara mo ito doon sa ibang bansa sa Southeast Asia, sa ngayon kasi, ito pong DICT, talagang sila'y nagkikipag-ugnayan dito sa mga LGUs, sa mga private sectors, sa organizations, individuals, upang gumagamit itong VIMS to its maximum capacity. Sabi ng DICT, kung wala tayong information system, abutin tayo ng 20 to 25 minutes, 30 to 45 minutes ang waiting time mula pagdating mo sa bakuna hanggang maturukan ka. Pero with VIMS, we will be able to vaccinate within 5 minutes. O, hindi po ba? So far naman, yung mga kaibigan natin na bakunahan, makakwento sa akin, ang bilis na. Lalo na dyan daw sa Taguig at mga ibang party pa. Siyempre, sa simula, medyo may konting disorganized pa. Ganyan talaga yan. Pero nape-perfect naman yan habang tumatagal. Oy, by the way, hindi po ba, nabalitaan nyo ba yung kasi tayo na araw-araw nanonood yan ng CNN, Bloomberg, kung ano pa, BBC. We keep ourselves updated sa nangyayari din sa ibang bansa. At di po ba nabalitaan natin na ang problema ngayon sa Amerika, sunod-sunod ang pagkapatay ng mga blacks. Sino pumapatay? Ang mga pulis. At ito po ay in the course of either arrest o kaya accosting. At isa sa pinaka matinding insidente na lumikha ito ng talagang kung baga, nagkaroon ng lindol sa Amerika. Nabuhay na muli yung issue na merong mga whites na talagang mga racist na ang tingin nila sa mga black, hindi tao. Talagang parang kung barili nila, ganun-ganun na lang. At isa po rito ay yung nangyari kay George Floyd. Kung matatandaan nyo, sa panahon pa ito ni Presidente Trump, nagkaroon ng maraming rally, talagang as in rally. Ubod ng dami. Nakarating pa sila dun sa Washington. Madalit sabi, yung pong mga pulis na nasangkot dito, nadimanda. Kasi, ito pong si George Floyd, ito'y inaresto nila dahil, ito nga ang ano rito nga, very ironic and tragic at the same time. Sapagkat, biro mo napatay ho siya dahil lang sa isang krimen o supposed to be a crime. Hindi na nga natin alam kung alam niya. Kasi, kung alam niya yung ginawa niya na mali, dapat wala na siya dun sa lugar. Meron nung siyang binili. Nakalimutan natin kung anong binili niya. Basta ginamit niya $20. Yung pala yung $20 counterfeit, fake. Pero nandun lang naman siya sa kotse. Ibig sabihin, siguro hindi niya alam. But anyway, nagsumbong yung may-ari ng binila niya. Dumating yung mga pulis. So he was accosted. Ayun. Hindi naman siya lumalaban, sumusunod naman siya. Pero, pagkatapos siyang ma-cuff, mapusasan, talagang pinadapa pa siya sa sahig, malapit dun sa kotse. Pagkatapos itong isang pulis na nagngangalan Derek Chauvin, tinapakan po yung kanyang leeg. At sabi doon po sa lumalabas during the trial, sangayon sa mga eksperto, ilang bang minutes yun? 9 minutes and 29 seconds na yung tuhod nung pulis na si Derek Chauvin, nasa lieg ni George Floyd. Biro mo, 9 minutes
and 29 seconds. During the trial, pinanonood natin yung trial, pati yung mga argumento nila, pati yung mga depensa. Biro mo nga naman, dati nang malaking mama yung si Chauvin. Tapos meron pa siya mga gamit. May baril pa doon, mabibigat. Madalit sabi, pagkatapos, pinapaliwanag pa doon the way nakaluhod yung pulis, talagang yung buong puwersa, buong bigat ng katawan niya napunta doon sa leeg. Madalit sabi, nawala ng oxygen, namatay. Okay, so dinimanda. 3. Ano bang unintentional? One is second-degree unintentional murder. Yung pangalawang kaso niya is third-degree murder. Pangatlo is second-degree murder. Ang sabi ko ng pinaka-eksperto ron, magaling yung eksperto ron. Talagang scientific yung kanyang analysis. Kasi ang depensa ho ng mga abogado ni Chauvin, sabi niya, alam mo yan, nag-drugs yan Kaya yan namatay because of the drugs na kinukuha niyang regular. Sabi nung doktor na magaling, sabi niya, yung ginawa ng pulis doon kay George Floyd, kahit na normal na tao na hindi nagda-drugs, talagang mamamatay. Dahil nga 6 na minuto at 29 segundo ang hindi makahinga. Yung si George Floyd, talagang mamamatay nga ito. Yun, ang naging testimonya ng doktor. Sabi naman ng mga abogado during the closing arguments, sabi niya, alam mo yung reasonabling police na akusado rito, ginawa niya lang yung talagang kung ano yung training niya plus yung totality. Sabi niya, may mga tao doon na nagre-react. Kumbaga, merong threat. Kaya hindi niya inaalis yung kanyang tuhod doon. Maria Joseph. Anyway, ang komentaryo ko nga kasi paulit-ulit na, a reasonable officer. Ako naman nagko-komentaryo, sabi ko, unreasonable officer nga yung kliyente mo kaya nga nakademanda Hindi nga siya reasonable sa ginawa niya. O kaya alam nyo, 10 oras po nag-deliberate yung jury. Kasi alam nyo doon sa Amerika, bago ka nagdidesisyon doon kung guilty ka o inosente ka. Hindi yung judge. Yung judge parang ano lang siya doon. Siya tumitingin kung tama yung prosedimento ng mga ginagawa ng mga abogado. Hayaan yung jury. Ilan ba jury? 12 ba? Yun ang pinipili. Pagkatapos, nang matapos na yung trial, 10 oras sila nag-deliberate. Hindi pa sila makakauwi. Alam niyo yung mga jury doon, members. At lahat ng Amerikano, they are required to be member of a jury. Kung makapasa ka, kasi meron nga akong process Hindi ka pa uuwiin. Nandun ka lang sa isang lugar hanggang hindi kayo natatapos para walang impluensya. Doon lang, kayo-kayo lang nag-uusap. So it took them 10 hours to deliberate. Ako, ever since sabi ko, ano pa bang ebidensya gusto mo? Kitang-kita naman yung video, talagang sabi niya, hindi ako makahinga. Talagang hindi na nakakahinga. Hindi pa rin inaalis yung tuhod niya. Talagang mamamatay nga siya doon. Ako I never doubted na yung jury talagang i-convict siya. Talagang guilty verdict siya. Yun ang ako nangyari. Alam niyo ba, na ano ang kanyang pwedeng parusa. Kasi magkakaroon ako ng reading ng kanyang kung yung kanyang sentensya, kung ilang bang taon siya makukulong. Maaari daw umabot ng 40 years in prison. Kasi daw yung second degree murder, kung saan siya nasabihan na
guilty siya. Mga 25 taon yun. Kasi yung sa third degree yun, yung second degree, 40 years. Doon naman sa manslaughter, 10 years. Tatlong demanda sa kanya eh. Pero sa ngayon naman po sa isang analyst, dyan daw sa Minnesota, kung saan siya kukulong. Ang rekomendado naman daw, 12.5 years lang na makukulong sa bawat murder charge. At 4 years lamang sa manslaughter charge. So since dalawa ang murder charge, 12.5 o di 25 years lamang. Yung manslaughter charge, kung 4 years ang pinaka-maximum, madalit sabi, hindi 29 years siya sa halip na yung 40 plus 10 plus plus 25, biro mo 40 plus 25, o di na yon 60, 65 plus 10, biro mo 75 years ka sana makukulong kung sa ibang estado. At least, 29 years. Pero yan ang lesson. Yan ang problema. Alam nyo sa Amerika ngayon, habang nagtatrial, maniniwala kayo, meron na naman na 13 taong gulang na hinabol ng mga pulis. 13 years old ito Ang sabi ng mga pulis, merong baril eh. So hinabol. Sabi ng pulis, drop your gun. Yung bata, kasi pinakita sa video, tingin ko hindi naman kitang-kita yung baril. Parang may hawak. Ang problema, nung siya'y humarap sa pulis, wala na siyang hawak, surrender, nakaganyan eh. Binaril pa. Kaya mahirap yung depensa na, meron ngang baril. Pero nung humarap sa'yo, wala nang baril eh. Ba't mo pa binaril? Pagkatapos, meron na namang isa. Batang-bata rin to. Alam, taon ba yun? 12 years old ba yun? Binaril naman sa loob ng kotse. Traffic violation lang yata. Pero traffic violation lang. Samantalang yung pulis naman na nakademanda po ngayon, na nag-resign na, 29 years sa force, sa police force. Traffic violation lang eh. And sabi, ang depensa niya, hindi, akala ko hindi baril yung hawak ko eh. Anong tawag doon? Taser ba yun? Taser? What you call that instrument? Pang lang yung pangyanig. Pero sabi naman ng mga analyst, taser gun. Kasi yung taser gun, pag binaril ka, para ka lang masyasyak. Ang problema, sabi ng mga eksperto, sabi niya, yung baril nasa kanan eh. Holster. Kanan, yung taser nasa kaliwa. At saka iba naman ang bigat ng baril. No, sa taser, magaan. Okay, malabo rin yung depensa. Pagkatapos, meron na naman, binaril. At saka, puro blackso Alam niyo yung latest na nakita ko kaninang umaga? 2 babae, pareho blacks. Parang nag-aaway. Yung isa, merong hawak na punyal. Sinasaksak niya yung naka-pink na black woman. Dumating yung mga pulis. Wala. Pinagbabaril. Sabi ko, pero sa video, nakita ko, tumba na yung babae eh. Kasi nag-struggle sila, natumba na yung babae na may hawak na punyal. Pinagbabaril pa eh. Talagang, alam niyo doon sa Amerika, ang problema kasi nga, pag black ka, may problema ka talaga doon. Yun ang nirereklamo ng mga black people. Mabuti naman dito sa atin, walang ganun. Ang nirereklamo naman dito sa atin, yung may mga pulis naman sa atin, mga abusado. Dahil meron silang baril, akala nila sila na mga naghaharing uri. Di ba? Kaya, alam nyo, sa Amerika, matatakot ka. Pati yung mga Pilipino, takot na takot eh. Hindi po ba? Yung meron tayong kababayan na bigla na lang pinagsisisi pa. May edad na. Yung isa naman, Chinese. Kung baga, galit sila sa hindi puti. Kung basta galit sila, pag ikaw itim, o asyano ka, iba kulay mo, wala.
delikado ka sa Amerika. Hindi ko nga maintindihan bakit ang daming gustong umuwi doon eh. Gustong tumira doon. Kasi nga, marami nga naman pagkakataon. Marami ho tayong mga Pilipino doon. Ano? Siguro, milyon na rin ang mga Pilipino doon. Sa dami. Ako, may mga kamag-anak ko din doon. 30 years na yata sila doon. Pero, mas maganda ko yung pupunta kayo doon na nagbabakasyon lang. Kaysa doon kayo nakatira, doon kayo nakikipagbunuan. Anyway, babalikan po natin kayo after a few reminders from our studio. Puntahan naman po natin yung kaugnay pa utot dun sa Wednesday televised address. Meron nung binanggit si Presidente ron. Kasi, di ba natatandaan nyo? Merong nagpakalat. Posting sila ron. Pati nga ako nakatanggap eh. Sinisend sa atin na meron daw grupo ng mga militar, Bible Group di Amano, kung ano-anong grupo may, ito raw ay binubuo ng mga active military, active na sundalo, opisyal, mga retired, at ito daw kagalit dahil daw sa posisyon ni Presidente na pinapabayaan dyan sa West Philippine Sea, ang kasarinlan ng ating bansa. At sila daw mag-withdraw ng support ng militar. Nung una ko lang mabasa na ako, galing talaga nitong mga nagpupropaganda. Anyway, sabi ni Presidente, nakarating kay Presidente, sabi niya, medyo nalungkot ako, sabi niya. Nung malaman ko na meron mga kwentong ganito, mga salitang ganito. Sabi niya, sa totoo lang, ako, pwede tayong mag-step down, bumaba sa pwesto kung wala akong suporta sa military. Alam po ninyo, ako ay testigo dyan. Kasi sa kabinete, palagi niyang sinasabihan, yung mga military members, mga cabinet members na mga galing sa militar, sabi niya, magkuna kayo. Sabihin niyo, kung ayaw, kayo na lang magpatakbo. At ako uwi na lang ako sa Davao. Si Presidente yung gano'n eh. Talagang apakaprangkang tao. Hindi siya interesado. Kung ayaw niyo, diwag. Ganun siya eh. Kaya sabi niya, kaya nagkaroon ng command conference, inulit niya na naman. Ilang beses niya na inuulit yan eh. Lagi ko na naririnig yun. One time, I was also present in a command conference. Yun din ang sinasabi niya. Kaya sabi niya, ako'y nandito, I'm here because ang pagkakaalam ko, maaari akong makatulong sa bansa, sa Pilipinas, sa ating bayan. Pero, kung hindi tayo magkakasundo sa pagserbisyo sa taong bayan, sa mga, kung dito hindi na tayo magkasundo, lalong sa malalaking bagay, hindi tayo magkakasundo, bakit pa ako narito? Di kayo na lang. Kasi meron daw pong binigay si Secretary of Defense Lorenzana, Secretary of Defense, Delfin Lorenzana, ng isang dokumento na punong-puno daw ng kabalustugan. Siguro, yung dokumentong yun, merong isang retiradong general, kung sino man siya, siguro nagpapahayag ng kanyang, he's adapting yung mga punto nila, Justice Antonio Carpio, saka yung mga kritiko, mga detractors. Kung baga, he was in expressing his
opinion, lumilika siya ng intriga laban sa gobyerno at nagtatanim siya ng discord dyan sa kanyang dating pinagtatrabahuan sa militar. Talaga namang kabalusagan kasi alam po ninyo, kahit anong sabihin ng mga kumukontra kay Presidente Duterte, marami yung mga sinasabi. Duwag daw siya. Kotowing daw siya. Madalit sabi, nagde-defer dito sa China. Kasi bakit daw hindi nagsasalita? Sus Mario, ano pa ba nagsalita gusto nyo? Gaya nga ng paliwanag natin sa inyo. Kung yung kanya mga alter ego, Defense Secretary, Secretary ng Foreign Affairs, nagsalita na kontra, yun ang posisyon niya. Unless, nasasabihin niya, hindi, eto. Apart from that, meron akong posisyon si Presidente, mulat sa pool, pareho lang naman ang sinasabi niya. Yung arbitral ruling, walang makakapabago dyan. Hindi po pwede na anumang bansa ang pumasok sa teritoryo natin nang wala tayong pahintulot. At ayaw din natin na yung meron tayong exclusive economic zone right, pakikialaman o hahadlangan tayo o makiki-share sa atin. Ayaw din natin yun. Kaya lang, sabi niya, yan namang ruling natin, talagang walang gustong magpatupad. Tayo, hindi natin kayang lusubin natin yan kasi giyera, wala tayong laban. So, bakit natin isusuong sa panganib yung mga kababayan natin? Itong sinasabi ho ng mga kritiko, hindi, humingi tayo ng mga tulong, suporta sa ibang bansa. Wala rin nga silang magawa, hindi ba? Kung buong United Nations, hindi mapatupad yung pangiilang bansa. Madalit sabi, tayo ho ay nagpuprotesta sang-ayon sa tinatakda ng international law. If you're against a particular act of one country against yours, then you protest. At yun ang ginagawa ng ating bansa. Protesta tayo ng protesta, di ba? Pagkatapos, meron namang medium o daan para pag-usapan natin kung anong hindi natin pagkasunduan. At yun ang tinatawag na diplomatic table. O doon tayo. Meanwhile, sabi ni Presidente, habang hindi tayo nagkakasundo niyan, magkasundo kaya tayo sa ibang mga aspeto, cultural, di ba? Sharing of intelligence, yung paglalaban natin sa illegal na droga, sa terorismo, yung kalakalan, baka tayo magkasundo doon. Maraming bagay na pwede tayong pagkasunduan. Kaya dito muna tayo. Iyan, pag-usapan natin diplomatically. Ayun. Ito naman mga kritiko. Gaya nitong si Ana Marie Pamintuan, no? Ano rin to? Sinasabi nito, alam mo, hindi ko maintindihan sa inyo. Kaya nagpapapaniwala kayong mga kritiko, yung mga kolumnista, mga senador, nagpapapaniwala kayo. Pag may nabasa kayo sa social media, kagat naman kagad kayo. Hindi muna yan, kagaya kanina, ito, buti naalala ko. Pinagsabihan ko si Karen Davila sa pamamagitan ng text. Kasi ang pinag-uusapan ko kanina, bisita niya si Attorney Shell Jokno. Nagtatanong siya tungkol dito sa community pantry. At ito naman, for the first time, alam nyo, wala akong believe dito kay Attorney Jokno. Pag ito ini-interview, marami itong mga kalokohan, mga pasaring, kung ano-anong intriga. Pero this time, sabi ko, ganyan dapat
ang mga sagot na bilang abogado, yun ang tama naman yung sinasabi. Malumanay siya. Wala siyang intriga kanina. Ang nangiintriga, itong si Karen Davila, sus Mariosep. Kaya pinagsabihan ko kasi, sabi ko kasi ng joke no, kasi in agreement tayo, ang programa natin, sabi natin, yung pantry, community pantry, okay yan, na inisyatibo ng mamamayan, na tumutulong sa gobyerno. At hindi ba sinabi ko nga po sa inyo, yung community pantry, that is a response sa panawagan ni Presidente, ni Senador Bongo, ng programang ito, at ng maraming tao na hinihingi, magtulungan tayo. Sa halip na magbangayan tayo, magtulungan na lang tayo. At itong isang mamamayan nga, siguro naisip niya, na o nga, baka gawa nga ako ng community pantry, kung saan mangangalap siya on her own, at saka sa tulong ng mga ibang gustong mag-donate, at ilagay sa isang lugar, at sabihin sa tao, yung may gusto sa inyong mag-donate, donate kayo. Kung anong kaya nyo lang. Yun namang mga nangangailangan, di punta kayo dito, kumuha kayo. Yung sapat sa inyong pangangailangan. So, madalit sabi, maganda. Ang naging problema nga lang ho dun, itong mga oposisyon, nilagyan ng politika kasi, nagkaroon ng mali siya eh. Di ba, binanggit natin, si Binay, si Lacson, sino pa, Pangilinan, Drilon, si Ontiveros, Kongresista, Sarate, Brosas, sino-sino pa. Aba, sinasabi nila na yung community pantry ay isang kilusan na kaya yan nabuhay kasi itong gobyernong ito ay bigo. Walang ginawa. Kung may ginawa, mang kulang. Kaya yung taong bayan na lang ang gumagawa. Mali. Hindi ba sinabi na nga natin? Ulitin na naman natin. Magandang initiative kasi ang isang mamamayan nakaisip kung paano siya makakatulong. At isinagawa niya. Marami nakakita na maganda, so ginaya. Dahil sabi ko nga sa inyo po marami sa atin ang gustong tumulong, hindi alam kung sa anong paraan. O ito, magandang paraan ito. Ang naging problema naman, ito namang trigger happy naman. Itong NTFL CAC nag-posting. Hindi natin alam kung siya nga yung nag-posting doon. But anyway, mayroong mga payag na iniimbestigahan yung mga sa pantry, community pantry, mga komunista. Sabi ko nga sa inyo, hayaan nyo na yan. Yan naman ang trabaho nila, mag-imbestigahan niya. Pero huwag nyong intindihin. Huwag kayong matakot. Kasi, sabi nga ni Presidente, maganda yung initiative because this is a response sa panawagan nating lahat na tayo'y magtulungan sa panahon ng pandemya, panahon ng krisis. Hindi po ba? Now, sabi ng iba, teka muna, baka may mga dyan, may mga baka nangiintriga, nangangampanya laban sa gobyerno. Meron pa mga plaka-plaka dyan, kung ano-ano. Unang-una, teka muna. Huwag niyong kakalimutan, nakarapatan ng tao magpahayag ng kanilang damdamin laban sa mga abuso ng gobyerno. Karapatan, that's a constitutional right. Ang mahalaga po dyan sa community pantry, it is a private initiative
that has caught the imagination of those who want to help and are replicating such kind of civic action. Ngayon, sabihin ng iba, teka muna, yung ano dyan, si Patricia Gabriela yan komunista, legal front yan, Gabriela. Teka muna, alam nyo, anong gusto nyo? Yung isang sinasabing miyembro ng Gabriela, pumunta sa bundok, sumama sa komunista, may pagbarilan, o gumawa ng isang ganyan, civic action na magbigay ng kanyang, yung sobra sa kanya, tapos mangalap siya ng iba. Alin ba ang gusto niyo sa dalawa? Maganda nga yung ginawa niya eh. Ang magiging problema lang, ito, pagsasabihan kita, Patricia, kasi narinig kita kahapon eh. Kasi hanga ako sa ginawa mo eh. Kaya lang, ang maging problema, meron kang mga katagang binitawan. Yan. Kaya mami-misinterpret ka. You know why? Kasi sabi mo, President Duterte, sana po itong maging wake-up call sa gobyerno. Nakulang ang inyong ginagawa. Binigyan mo ng kulay tuloy eh. Dapat hindi mo na sinabi yon. Kasi nga, ang una mong sinabi, ako po gusto ko lang talagang tumulong. Okay na yun. Gusto kong tumulong. Stop ka na doon. Ngayon, by saying that, you adopted yung mga banat ng mga nagbibigay ng mali siya. Yung mga senador na binanggit ko sa'yo, yung mga kolumnista, yung mga kongresista na sinasabing, kaya yan nilika. Dahil may problema ang gobyerno. Bigo. You failed the citizenry. Hence, the citizenry are doing what they can to help one another. Bumanat ka na wake-up call. It's not a wake-up call. It is not true that the government is not doing anything. Sabi, meron pa nga isa may nagpadala sa ating posting. Sabi ba naman kung yan ba si Presidente Duterte, siya nag-initiate nitong community pantry at itinulak yung isang kariton, naglagay doon, di sana na-expand. Yan naman childish. Unang-una, hindi kailangan ni Presidente yan. Ano bang tawag nyo doon nga sa ginagawang pag-ayuda ng gobyerno? Diyos ko naman. Ilang bilyong piso na. Kaya in fact, yung mga nandiyan sa Senado, kasama nga kayo dyan Sa Bayanihan 1 and 2, precisely, yun ang response ng government sa pangangailangan ng tao. Now, sasabihin nyo, kasi kulang. Kung kulang, di dagdagan natin. Exactly, hindi ba yan ang sabi ko sa inyo? Yung mga senador na nagre-reklamo doon sa kulang ng 1,000, bakit di nyo dagdagan? Kumuha kayo sa mga sahod nyo. Yun ang ginawa initially ni Patricia. Na on her own, gumawa siya. Di ba? Na nakita naman ng magagandang mga kalooban na okay yan O kaya, dumami. Pero, wag ho natin lagyan ng politika kasi masisira tayo dyan. Hayaan nyo na. Gaya nga sinabi ko sa inyo, komunista daw. Ano bang gusto nyo? Itong komunista pumunta sa bundok, makipaglaban, o magbigay ng ayuda. Di ba? Kaya nga, welcome sa atin yan. Kaya kayong mga grupo, kung ano mang grupo kayo, huwag nyong lagyan ng politika. At yung mga iba naman, kung ang trabaho nyo, tingnan kung merong gagamit na, kayo naman maging discreet naman kayo. Gawin niyo yung trabaho niyo, pero wag na kayong lumikha pa ng kung anong tensyon. Hayaan niyo ng maganda na nga talaga kayo. Kailangan maging malumanay tayong lahat. Hindi ba sinasabi nga natin, let us love one another. Ito yung pinaka-esensya ng Kristyanismo. The essence of what love is all about. Help one another. Be a brother's keeper. Kakita ka, malasakit. Tulungan mo. Yun ang ginagawa ng mga gumaya dito.
Kaya my suggestion to Patricia, tama, okay na yung sinabi mo, huwag mo nang dagdagan, huwag mo nang i-adapt yung mga, kaya katuloy, ngayon, mapupulaan ka.